Boses ng Islam. Boses ng Islam. Boses ng Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At sumatinawa ang kapayapaan at pagpapala habag ng ating dakilang tagapaglikha. Alhamdulillah mga kapatid, at ang ating mga taga-subaybay sa programang ito, ang programang Boses ng Islam, dito lamang sa impilan ng CCN News Filipino Views Channel TV 83. At ngayon ho mga kapatid ay makakasama niyo po kami sa loob ng isang oras, ang ating katandem sa gabing ito, kundi ang ating kapatid na si kapatid na Saylila Kamsali. At bigyan po muna natin ng daan upang magpapakilala ang ating kapatid na si kapatid na Kamsali. Magpakilala ka muna, partner. At ako naman si Saylila Kamsali. At ang iyong lingkod, at samahan naman ninyo kami sa loob ng isang oras sa puluwagan Boses ng Islam. sa Boses ng Islam. Ayan, at huwag mong kalimutan, partner, yung ating programa sa gabing ito, hindi ho Boses ng Islam. Hindi ho yung Balitang Reporters Action ngayon. Kasi yung ating programa sa Balitang Reporters Action ngayon, tuwing araw ng Miyerkules ho yun, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. So ngayon, araw ng Friday, ang programa po natin ay Boses ng Islam. Ang ating tatalakayin sa gabing ito ay patungkol ho sa itong paksa natin, yung ang haligi ng Islam. Yan po yung ating paksa na tatalakayan natin sa gabing ito, kapatid na Saylila Kamsali. Yan, huwag mo pong kalimutan, ha? So, alhamdulillah mga kapatid, at ngayon ho ay araw ng Friday, August 29, 2025. At alhamdulillah, at mabuti pinagpala po tayo ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala upang makapagbigay tayo ng konting mensahe patungkol ho sa Islam, para ho namang maintindihan ho ng ating mga kababayan, lalo na po yung hindi pa po nakapag-aral ng Islam, yung mga kapatid natin na hindi pa po nila alam kung ano po yung Islam, sapagkat tayo po ay habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw na ito ay aralin po natin at saliksikin po natin ang itong pananampalatayang Islam. Kaya kami po sinikap po namin mga kapatid ang programang ito para ho naman yung aming konting kaalaman ay maiparating namin sa inyo yung itong paksa namin sa gabing ito, yung haligi ng Islam. Yan po ang paksa natin. Yun po yung karugtong po nung unang programa namin sa ating kapatid na Kamsali, yung kung ano po yung pananampalatayang Islam at yung dawa, yung iparating yung mga
mensahe ng Islam para po maintindihan ng ating mga kapatid, mga kababayan. So yan po. So alhamdulillah, mabuti ay nakahabol po tayo dahil in-invite po tayo ng ating Vice President ng Central Communication Network, Filipino Views Incorporated, sa ating Vice President na si Nelson Indicio. At nagkaroon po sila ng blessing doon sa kanilang bahay dahil yun nga, katatapos lang nung kanilang pagpapagawa ng kanilang bahay. So alhamdulillah at pinagpala po yung ating kapatid na Nelson Indicio. Isa po siyang Vice President po ng ating CCN News, Filipino Views Incorporated. Siya po yung ating Vice President. So ganun pa man at siyempre binabati ho natin yung mga pamilya ni Nelson Indicio at siyempre yung sa kanyang may bahay, Tita Cura, at maraming salamat po sa inyong pag-a-assist sa amin at paghanda sa mga kakainin ng ating mga kapatid. Nandun po yung ating mga broadcaster ng bayan, si Paring Idmo naroon ho. At nandun din ho si Isumbong Mokaybay, si Alex Simbahon. At siyempre yung ating mandirigma, si Ustad Abdul Kar Salik. At kasama po natin doon sa dumalo sa blessing ng ating Vice President si Nelson Indicio. At naway tuloy-tuloy ang inyong biyaya kasama ang Nelson Indicio. At yan po, alam mo mga kapatid, mga kaibigan, matagal na ho natin kasama yan, si kapatid na Nelson. Yung kanyang nunuan noon ay may lahing taga Mindanao, yung si Nelson Indicio. So inshallah, at kung sakasakali makarating sa kanya yung mensahe ng pananampalatayang Islam, naway magising po tayo sa ating sarili dahil habang tayo nabubuhay, mga kapatid, ay siliksikin po natin ang katotohanan kasi wala pong makapagligtas sa sarili natin sapagkat ang makapagligtas po sa atin, papaano po natin hanapin yung katotohanan. Kung sino po ba yung dapat natin hanapin, kung sino po yung karapat-dapat na sundin dito at sa kabilang buhay. At isipin po natin mabuti, sino ho ba yung lumikha dito sa mundong ibabaw na ito? So yan po mga kapatid. So kaya karugtong po doon sa ating paksa tinatalakay, may kaugnayan din ho sa haligi. Kasi alam mo kapatid na Saylila, Dato Saylila, hindi po maitayo yung bahay. Katulad halimbawa, ikaw kapatid na Saylila, ikaw ba nagtayo ka ng bahay mo, ilang haligi ba yan? Maitayo mo ba yan isang haligi, kapatid na Saylila? Siyempre, hindi mo maitayo yan, di ba? Hindi mo maitayo yan, yung bahay mo. Kaya, siyempre, bago po natin ipatayo yung ating bahay, ay naroon po yung mga, anong tawag dito, yung mga description ng areas, kung saan mo po ilalagay yung mga CR, yung mga kwarto. So, ganun po yun. At siyempre, ilang lakas yung ilagay mo doon na poste ng iyong bahay. Siyempre, kadalasan yan, 4 na poste yan, di ba, kapatid na Saylila? So, ganun po yan, kapatid. Dahil marami po sa ating mga kapatid na sa Islam, na ika nga, pag tinatanong po sila ng ating mga kapatid na hindi po Islam, nasasabihin nila ay sila na yung tinatawag na Muslim, katawagang Muslim o katawagang sagrado sila. Yung pala hindi matatawag na sagrado yun dahil marami pong ginagawang anomalya o lumabag sa batas ng pananampalatayang Islam. So minsan may makikita tayo na hindi nagdadasal yung ating kapatid, hindi sila nagpa-fasting, hindi sila nagjajaka o nagkakawanggawa, so hindi sila nagdarasal sa itinaktang oras. O paano mo matatawag na ikaw ay tunay na mananampalataya sa Islam? So kaya tayo po mga kapatid at lalo na po sa ating mga kababayan na nakikinig
sa gabing ito sa aming programang Busis ng Islam ay kailangan po ay atin pong siliksikin, pakinggan natin yung aral ng Islam at wag po tayong maniniwala po sa mga kasiraan ng mga kapatid natin na pag ang sinasabi ay pag Islam ay masama na ho, pag Muslim ay masama na po, yun, hindi po, mali po yun. Meron po bang lahat po tayo nanilikan ng Diyos na meron pong tayong pagkakasala, ano po. So lahat tayo walang perpekto ho. Pero ganoon po man mga kapatid dahil marami pong inutusan ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundong ibabaw nito, tausan na mga propeta na inutusan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala para tayo ay mapalapit doon sa Kanya. So manaliksik po tayo. Ito po mga kapatid, kami ay ang aming programang ito. Sana po ay inyong maunawaan na kami po ay ipinaparating po natin yung mensahe ng Islam para maunawaan po natin kasi mahirap po tayo magtatalo-talo dahil tayo po iisa lang ating Panginoong Allah, iisa lang lumikha sa atin, iisa ang pinagmulan natin, si Adan alayhis salam, at iisa din ang ating kamatayan, iisa din ang ating uwian. Papaano tayo magkaisang uwian? Di ho ba? So kaya pag-aralan po natin, paano po tayo makarating doon sa ipinangako ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ho ba? Lahat po ng mga aral ng mga sugo at propeta na ang sinasabi nila ay sila yung daan tungo sa paraiso ng Allah. Di ho ba? So yan po ang ating tatalakay ngayon mga kapatid, yung 5 haligi ng Islam. So yan po para maintindihan po ng ating mga kapatid na yung mga hindi pa nila nasa ulo ang pananampalatayang Islam. Alam mo, kapatid na Jire, mga ilang taon na hindi na ako nakapunta dun sa Office of Muslim Affairs sa NCMF. Dati, kapag mayroong mga aplikante kasamang saylila, kumukuha yan sila ng yung yung para certificate nila na yung po yung requirements para mag-abroad ho. So ngayon, siyempre, ang ating mga ngaral dyan, yung mga ustads po natin dyan sa NCMF, siyempre, ay interview nila yung mga kukuha ng mga, anong tawag dito, yung certificate ng UMA para sa kanila, yung sila ay registered, kung anong tribal sila doon. So, tinatanong po sila, so, ano po ba ang haligi ng Islam? Hindi nila alam eh. At tinatanong sila, ilan po ang 6 na pananampalataya? Hindi nila nasasagot yun hanggang, siyempre, hinigpitan ho ng ating mga kapatid na mga haral. Sabi nila, pambira, ipinanganak ka sa Islam na hindi mo alam kung ano po yung 5 haligi ng Islam. So ngayon, tinatanong sila kung anong Facebook niya. Alam niya. Sabi na itong Facebook ko. Alam niya. Yung mga kanta, memorize nila yung mga kanta. Astagfirullah, Allahu Akbar. Kaya tayo po mga kapatid ay pag-aralan po natin. At ito po mga kapatid na ang ating paksa ngayon ay patungkol ho sa aligi ng pananampalatayang Islam. So ngayon ay ating pong bigyan ng linaw ano pong sinasabi ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano sabi niya? Sangkatauhan, kayo po ay matakot sa akin. Sabi na, kayong mga mananampalataya, matakot kayo sa tunay na pagkatakot sa akin. Huwag niyong hayaan na kayo ay hindi tunay na Muslim. Huwag niyong hayaan na kayo ay datnan ng kamatayan, na kayo ay hindi sumusunod, sumusuko, tumatalima sa nag-isang tagapaglikha. Yun po yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa wika na ating maintindihan mga kapatid. Sapagkat ito pong sinasabi ng sinasabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailangan ho ay gampanan po natin yung haligi ng Islam. Dito po ay una-una yung asyhadatain. Ano ba yun? Ang pagpapahayag na tunay na pagsamba sa Kanya. Yan po. Pangalawa, na haligi ng Islam, yung tinatawag na ang salat, ang pagdarasal. So yan po ay isa-isahin po natin at ating pong itatalakay, ipaliwanag po natin mabuti sa inyo para maunawaan ninyo at bibigyan po natin ng sura galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala
at galing sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan po yung pangalawa na haligi ng pananampalatayang Islam, ang salat, pagdarasal sa itinakdang oras. At ang pangatlo ho mga kapatid, yung po yung asaum, ibig sabihin ang pag-ayuno pagdating ng Ramadan. Isasagawa po yan. So, pang-apat po, yung ang zakat, pagbibigay ng limos o sa mahihirap. At ang panglima, yung po yung tinatawag na ang Hajj, pagdalaw sa Mecca. Ayan po ay ipaliwanag po natin mga kapatid kasi marami po sa ating mga kapatid na nagpasaway na po sila. Na ang sinasabi nila sa ating mga kapatid na hindi Islam, na kami ay Muslim, kami ay Islam, pero hindi nila sinunod. Paano ka matatawag na tunay na sinunod mo yung Islam? Dapat ay sundin po natin yung haligi ng Islam. Yun po yung sinasabi po natin sa ating kapatid na Saylila, na hindi po tayo makabuo ng bahay kung isa lang ang poste ng ating bahay. Kailangan kumplituhin po yan. Ganon po yung pananampalataya yung sa Islam. Kailangan ay sundin po natin yung haligi. Anong sabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sa ating wika? Sinabi niya na propeta na ang sabi niya, itinayo ang Islam batay sa 5 haligi. Ang pagsasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ang nag-iisa, si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Ang pagsasagawa ng sala, ang katungkulan, kawanggawa, ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ang Hajj. Yan po yung 5 haligi, mga kapatid. So ngayon, dahil tayo po ay narito tayo sa mundong ibabaw nito, kailangan ko kapatid ay itayo po natin yung 5 haligi ng Islam. Paano ka matatawag na tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Di ba? Ang pagsasaang sahada, ang pagpapahayag sa tunay na pagsamba. Alinsunod sa bagay na ito ay napakaloob sa kalima ng mga Muslim. Ito ay nangangahulugan na wala ng ibang Diyos na karapat-dapat na pag-ukulan sa pagsamba, maliban sa Allah. At si Propeta Muhammad ay kanyang huling sugo. Ito ay nangangahulugan na purong pagsamba sa nag-iisang Diyos Allah. At di pagbibigay o pagsamba sa kanyang kaisahan. Anumang pananampalataya nangangahulugan ng pagsamba sa ibang bagay. Pagdaragdag sa mga dinodiyos o pag-iidulo sa mga nilikha ng Diyos o maging iyon man ay anghel man, banal na espiritu, banal na tao o propita, mga buhay na patay na bagay na nasa anghel na banal, labas ng Islam. Sa Islam, ang pagsamba ay tanging sa Allah lamang at tuwiran na walang sinuman ang makapapamagitan sa Kanya. Dahil dito ang pagsamba sa mga ikinaakalang mga tagapamamagitan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay malayo sa pananampalataya sa Islam. Gayon din naman, ang pagkilala sa pagkapropita ni Propeta Muhammad, sumakinanawa ang kapayapaan at ang pagsunod sa kanyang mga yapak bilang pamantayan ng isang makahulugan o pamumuhay sa lahat ng paraan ay isang tungkulin ng bawat Muslim. Nararapat na sundin ng mga Muslim ang anumang bagay na itinuturo ng huling Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ang Allah ay nagpahayag at inuutusan niya, mga kapatid. So kaya pinagbabawal po sa atin na tayo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, larawan o ribulto, kawangis ng tao o yung mga tao na inidulo natin para ng Diyos. Pinagbabawal po yan sa pananampalatayang Islam. At hindi rin po tinatanggap ng Allah na ang gawin mong Panginoon yung kanyang nilikha lamang. Yan po, mga kapatid. So ngayon ho ay bigyan po natin ng talata sa banal na Quran na kung ano ang sinasabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mababasa po natin sa Suratul An-Nahl chapter 59 verse 7. Ay ito po ay babasahin po ng ating kapatid na Dato Saylila Kamsali.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول السبيل كي لا يكون دولة بين ولذي القربى واليتامى والمساكين والأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ayan ho. Yan po ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atin pong isalin sa wika ng ating maintindihan. Ito pong sinabi ng Allah sa Suratul An-Hashr, chapter 59, verse 7. Kung tungkol sa mga kinabang na ipinagkaloob ng Allah sa kanyang sugo mula sa mga tao sa ibang mga lupain. Ang mga ito ay para sa Allah at sugo sa kanyang malalapit na kamag-anak, sa mga ulila, sa mga dukha, at sa mga paglalakbay na nangangailangan upang ang kayamanan ay hindi lamang umikot sa inyong mga mayayaman. Kung ano ang ibinigay sa inyo ng mensahero, tanggapin mo, at kung ano man ang ipinagbabawal niya sa inyo, iniwan mo at matakot kay Allah. Tunay na si Allah ay mahigpit. Yan po ang sinasabi ng parusa. Ha? Yan po, sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kung sino man po ang hindi sumusunod sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay talaga ho namang matindi yung parusa ng Allah sa kabilang buhay. Dahil yung kanyang sinasabi ay kailangan po ay akayin ang mga ulila, mga kamag-anak, mga kaibigan. So kami po mga kapatid, yan po, kami pong ipinarating po natin sa inyo itong programang ito na sana po ay maunawaan ninyo mabuti. Yan po yung unang haligi ng Islam mga kapatid na sinasabi ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala na kailangan ay sundin po natin ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi pag hindi po natin sundin, ay talaga ho namang ay hindi natin matamo yung kapayapaan dito sa mundo at pati doon sa kabilang buhay. Ay matindi ang parusa ng Allah. Mahigpit ang parusa niya. Dito pa nga, dito kapatid na Jerry, kapag nagkakamali ka dito sa ating pamahalaan, ay siyempre, parusahan ka, ikukulong ka, o magkaroon ka ng kaso. So ganun po, mga kapatid. Lalo na sa kabilang buhay, matindi po ang parusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung hindi po natin sundin o hindi na po natin sambahin yung kanyang kaisahan. Kaya lahat ng mga sugo at propita ay sumasamba sila. Lumuluhod sila sa pagdarasal sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya itong mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sinasabi dito sa Quran na kailangan paniniwalaan po natin yung mensahero na inutusan ng Allah. Kasi mga kapatid, kung walang mensahero, walang mga propita, ay maliligaw po tayo.
Kaya lahat po ng mga asosasyon na yan, ay kailangan meron pong mga leader yan. Pero gawin nating leader yung matino, may takot sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan po mga kapatid, ang sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay binanggit din, inutusan din ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay mababasa po natin sa Suratul An-Nisa, chapter 4, verse 80. Ganito po ang sinasabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babasahin po ng ating kapatid. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Yun po. At ito po ang wika na ating maintindihan yung sinasabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Nisa chapter 4 verse 80. Ganito pong sinasabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sino man sumunod sa sugo ay tunay na sumunod kay Allah. Ngunit sino man ang tumalikod, kung gayon, alamin mo na hindi ka namin isinugo o propita. Kabilang isang tagabantay sa kanila. Tinan mo yan. So hindi sinugo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayo ay kanyang babantayan. Sapagkat siya ay inutusan na aralin yung inutos ng Allah sa kanya. Tinan mo, maliwanag po mga kapatid. Kung hindi po natin sundin ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kawawa po tayo kapatid. Yan po yung unang haligi ng Islam. Pagsampa sa nag-iisang tagapaglikha, maniniwala po tayo na siya lamang ang sinasamba. Yan po yung paksa noong programa po natin nung una. Yan po yung pinaksa po natin mga kapatid. Di ba? Ano pang sabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kung hindi po natin siya sundin, ay hindi natin siya makakasama sa paraiso. Anong sabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahbiya sunnati faqad ahada bin abbani waman ahabbani faqad maiya fil jannah. So ating isalin po sa wika natin maintindihan mga kapatid. Kung sino man sumunod sa aking sunna at katotohanan, makakasama niya ako sa paraiso. Yan sinasabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad, mga kapatid, para sa kaalaman po ninyo, ay siya ay inutusan, Habibun Allah. Siya yung pinakamamahal ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parang siya yung first to the last. First to the last po yan mga kapatid. Na inutusan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, na siya inutusan sa buong sangkatauhan. Hindi siya inutusan lamang sa bayan. Hindi katulad ng mga ibang mga propeta, si Jesucristo, si Abraham, doon lang sa lugar nila. Si Propeta Muhammad ay isang katauhan. Inutusan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan po kapatid, yung unang haligi ng Islam, kailangan po ay itayo po natin yung asyadatayn, pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa nag-isang tagapaglikha. Yan po. Bilang pag-ugas po yan sa ating katawan, sarili natin, bawat isa sa atin. Kaya magpaligsahan po tayo mga kapatid. Tandaan po natin, walang makakaligtas sa atin, hindi makakatulong ang ating kayamanan, ang ating asawa, ang ating mga kasikatan, ating kagandahan, ang ating mga anak, hindi makakatulong yan. Kaya tayo kapatid, magpapaligsahan po tayo ng kabutihan. Hindi natin alam. Bukas, pangalawa, wala na tayo. Di ba? So yan po kapatid. So ngayon, doon naman po tayo, natatalakayin po natin yung pangalawang haligi, yung as-salat, pagdarasal. Kaya ang pagdarasal kapatid, isipin mo, marami po tayong mga kapatid nakikita po natin na sinayang po nila yung itinakdang pagdarasal. Inutos po yan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na isagawa ang pagdarasal.
Ano yung isasagawa na pagdarasal, mga kapatid? Kung ang bagay na kinakain natin para sa atin, sikmura, ay pagkain ng katawan. Ngayon din naman, ang sala ay pagkain ng kaluluwa. Sa Islam, ang pamumuhay ay isang balansing bagay na pagkatawan at pang-espiritual. Ito ay naglalayo na dapat tayong makamit ng mabuting bagay dito sa lupa. At maging sa kabilang buhay, ang Islam ay hindi isang makalupang buhay at hindi rin naman maka-espiritual lamang. Ang Islam ay nagtuturo sa pagkakaroon ng balansing pisikal at espiritual na pamumuhay. Kaya't ang buhay sa monastiko ay walang puwang sa Islam. Gayon din naman, ang lubhang makamundong buhay ay wala ring puwang sa Islam. Kaya't angkat sa bawat dasal ng Muslim ay lagi na ang pagsambat sa ganitong parilala. O Allah, bigyan mo po kami ng mabuting bagay dito sa lupa at mga mabuting bagay na sa kabilang buhay. Ang Muslim ay mayroon 5 takdang pagdarasal sa araw-araw ang nag-alaala tuwina at pagkatawan ng kanyang 5 bisis na paghapon at naglalayo sa sinuman na tukso at kasalanan. Ito ay nagpapadalisay sa puso at nagbibigay ng mataas na moral. Ito ay isang mabisang kalasag na panangga sa bawat tao pang lagi niyang maiisip na mayroon isang makapangyarihang Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala, na pagmamasid sa kanyang ginawa sa lupa. Ito ay nagpapanatili upang laging malusog ang ating kaluluwa. Ito ay nagmatibay na muog na pananampalataya at nagbigay ng paghahanda tungo sa araw ng pakikipagtipan sa Allah, mga kapatid. Marami sa atin, mga kapatid, na malusog po sila na ako ay hindi na mamatay. Wala nang pagpapasalamat sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila pinapasalamatan yung ikabubuhay nila. Kaya tayo po, kapatid, ay isagawa po natin yung isang araw, isang bisis na pagdarasal. Bakit? Dahil minuminuto, oras-oras na mayroon tayong pagkakasala. Kapatid na Jire, ikaw ba ay maliligo ka na isang araw ay 10 bisis? Tanungin kita, kapatid na Jire, matatanggal ba ang iyong madumi dyan sa katawan? O hindi? Ang nakakatanggal lamang, kapatid, sa ating dumi sa ating katawan, kundi yung pagdarasal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pinakain ng Allah ang ating kaluluwa, ang ating katawan. Ha? Ang ipakakain po natin sa ating kaluluwa ay ang ating spiritual sa dagisang tagapagligtas na siyang lumikha. Allahu Akbar, kapatid. Alam niyo po, kapatid, ang mundo na mapupuntahan po natin ay 5. Una-unang mundo, kapatid, na pupuntahan natin, kapatid, ay doon sa Kanya. Yung first, yung makina ng ating katawan. Tingnan mo yung sasakyan, kapatid na Jiring. May makina yan. Pag isa lang sa sasakyan dyan mawala, hindi aandar yan. Ganon din ang tao. Kapag mawala sa tao ang hangin, mamatay siya. Pag mawala ang dugo sa tao, mapatay siya. So bakit tayo ay hindi pa tayo nagpapasalamat? Hindi natin pagdarasal, oo, sumusunod ako, mabait ako. Oo, sumusunod ka nga. Ano bang inuutos ng Allah? Alam niyo po, mga kapatid, pag mabasa niyo po ang Quran, pinaulit-ulit ng Allah diyan sa Quran. Waqimi salata lidikri. Kayo ay magdarasal. At pagkatapos yung magdarasal, manalangin, bibigyan ko kayo ng biyaya, magbibigay kayo ng biyaya doon. So yan po, kapatid. Alam niyo po, ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago siya namatay, na ang kanyang isinigaw, waqimi salah, kailangan ay isagawa ang pagdarasal. Yun yung sinisigaw ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagdarasal. Wala na. Isipin mo, kapatid, may oras. Ilang minuto lang. Hindi abutin ng mga 30 minutes yan o 5 minutes pagdarasal. O kaya, ang Islam ay napaloob po yan sa 5. Bakit? Alam mo, yung tinatawag na
Islam, pag isa-isahan mo yan kapatid, ay napaloob doon sa pagdarasal. O, di ba yung Islam o yung I? Ibig sabihin, yung I, isa. O, magdarasal ka doon sa alas 7 ng gabi. O, yung S, subo. Magdarasal ka doon sa umaga, alas 5 ng umaga. Magpupuri ka sa Allah. At yung luhor, alas 12 ng tanghali, magdasal ka, magpuri ka sa Allah. Yung Islam, yung asar, alas 3, ay magpuri ka sa Allah. Yung maghrib, magpuri ka sa Allah. Kapag totalin mo yun, ay umabot po ng 24 hours. Kaya yan po yung pagpapatanggal sa ating madumi sa ating katawan, ang pagdarasal. Buburahin niya yung ating kasalanan. Kaya minuminuto, oras-oras, araw-araw na mayroon tayong pagkakasala. Yun po yung pambura sa ating mga kasalanan. Yung pagdarasal, mag-spiritual sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong sabi ng ating mahal na Propeta Muhammad? Sinabi ng Allah sa banal na Quran, na ipinaliwanag niya, kailangan isagawa yung tinatawag na pagdarasal sa isang araw 5 bisis. Ito po ay mababasa po natin sa Suratul Al-Isra, chapter 17, verse 78. Ito ho ay babasahin po ng ating kapatid na Sailila Kamsali. Aqimil salati liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Masya Allah, alhamdulillah. So yan po kapatid na sinasabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po ang palinaw para maintindihan po ng ating mga kapatid, mga kababayan po natin, na yung pagdarasal sa isang araw 5 bisis ay mismo ang Allah inutos niya. Ganito po ang sinasabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating wika. Sa Suratul Al-Isra, chapter 17, verse 78. Akim as-salat, mag-alay ng mga panalangin ng manihusay. Mula sa katanghalian hanggang sa pagsapit ng dilim, alalumbaga ang mga panalangin sa oras ng Zuhur, Asar, Maghrib at Isa. At inyong dalitin ang Quran. Sa pagbubukang liwayway, alalumbaga ang pang-umagang panalangin, katotohanan ang pagdalit sa Quran bago ang pagbubukang liwayway ay lagi nang sinasaksihan, dinadaluhan ng mga anghel na katalaga sa sangkatawan sa gabi at araw. Allahu Akbar. Tingnan mo kapatid. Mismo ang Allah sinasabi niya. Allahu Akbar kapatid. Isagawa ang pagdarasal sa Zuhur, Asar, Maghrib at Isa. At ang umaga, yan mga kapatid, ay malaking gantimpala. Mga kapatid, pag abutan tayo ng umaga ay biyaya na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat sinuman ang magsagawa ito, ay dumadalangin kayo sa akin, sabi ng Allah. Taimtim, bukal sa puso natin. Inshallah, diringgin ng Allah ang ating panalangin sa ating pagdarasal sa umaga, gabi, Asar, Maghrib at Isa. Yan po yung paliwanag natin kapatid. Pambura sa ating kasalanan niya kapatid. Kapag tayo ay magsagawa ng pagdarasal, ay talagang malaking gantimpala o yan. So yan ho kapatid, kapag tayo ay manalangin, kailangan ay mayroon po tayong ay gantimpala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan bukal sa puso po natin. Anong sinasabi ng Allah sa Suratul Ankabut, chapter 29, verse 45. Ito po ang sinasabi ng Allah at babasahin po ng ating kapatid na Jerry Kamsali. Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha
sinasabi ng ating Panginoong Allah Subhanahu تنهى الفحشاء والمنكر ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Yan po kapatid, ang sinasabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na Quran. Ito po ang ating wika na ating maintindihan. Isalin po natin sa ating wika sa Suratul Ankabut chapter 29 verse 45. Bigkasin kung ano ang ipinahayag sa inyo ng aklat at magtatag ng panalangin. Sa katunayan, ang tunay na panalangin ay dapat humadlang sa isa mula sa kahalayan at kasamaan. Ang pag-alaala kay Allah ay na mas higit na different at si Allah ay lubos na nakaalam kung ano ang inyong ginagawa. Tinan mo yan kapatid. Si Allah ang nakakaalam sa ating panalangin. Alam ng Panginoong Allah yung ating panalangin kung tayo ba ay sagrado na bukal sa puso natin. Kasi marami mga tao din. Marami din po sa ating mga kapatid na nagdadasal lang. Jamatista lang. Allahu Akbar. Nagdadasal siya pero pakitang tao lang. Nakikita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ang nakakaalam sa puso't damdamin, isipan natin kapatid. Kaya tayo po mga kapatid ay kailangan po ay magsusumamo tayo sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang sinasabi niya sa sarili niya, nagpakilala siya mga kapatid na kung sino siya. Ito ay mababasa po natin sa Suratul Taha chapter 20 verse 14. Ganito po ang sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagpakilala siya sa kanyang pangalan para sambahin natin siya. Ito po, mababasa po natin sa Suratul Taha chapter 20 verse 14. لذكر الصلاة وأقم فاعبدني أنا إلا إله إلا الله أنا إنني. Ayan ho ang sinasabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala mga kapatid sa Suratul Taha chapter 20 verse 14. Ito po ang wika na ating maintindihan. Katotohanan, ako ay si Allah. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya't sambahin ako at magtatag ng panalangin para sa aking pag-alaala. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa isang kalikasan ng Diyos Allah. Nag-uutos ng eksklusibong pagsamba sa Kanya. At nagbibigyan diin ang kahalagaan ng pagtatag ng mga regular na panalangin bilang isang paraan ng pag-alaala sa Kanya. Yan ho mga kapatid ng sinasabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagpakilala siya na siya si Allah. Siya ay sambahin na taimtim. Marinig po niya tayo kapatid. Huwag po natin sayangin ang buhay natin. Yan po yung pangalawang haligi ng pananampalatayang Islam na kailangan itayo po natin yan. Itayo po natin yan kapatid. Kaya iwan po ay hindi tayo naglalaro-laro lang. Lahat ng mga Muslim sa buong mundo ay nagdadasal sila sa isang araw 5 bisis kahit saan yan. Buong mundo.
Pag itinaktang oras na pagdarasal ay isasagawa ang pagdarasal. Napakalaking gantimpala o yan, kapatid. Yan po yung pangalawang haligi. So ngayon, dito po tayo sa pangatlong haligi, mga kapatid. Ang saum o pag-ayuno. Ito ay isang taunang obligasyon ng bawat Muslim na may sapat na gulang at kalusugan ng katawan tuwing buwan ng Ramadan. Ang pag-ayuno sa Islam ay pagkakait sa sarili ng anumang pagkain, inumin o relasyong sexual mula sa oras ng bukang liwayway hanggang takip silim. Ito ay isang disiplina ng mga Muslim ay makamit ang kabanalan, ang mapagpalaban ang tukso. So sinasabi ng Allah yan, kapatid, yung pag-ayuno. Alam niyo po, mga kapatid, nung panahon na yon, noong mga propeta, napakarami yung kanilang ayuno noon. Napakarami yung kanilang samba. Pero tanging si Propeta Muhammad lamang na nakumplito niya. At hiningi niya sa ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, iiksiin yung pagdarasal at iiksiin yung pag-ayuno. Alam mo, yung pag-ayuno ng mga propeta panahon ni Moses, isang taon yung kanilang pag-ayuno. Marami yung kanilang mga samba. Sapagkat ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil noong panahon na yun, napakaraming sala, napakaraming ayuno, matagal na pag-ayuno, hinilang niya sa Allah, ibinigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan. Inutos ng Allah yan. O kaya obligado po yan, kapatid. Kasi kapag tayo ay oras na mamatay, itatanong sa atin yung 5 haligi sa Islam na yan. Itatanong sa atin, ginawa mo ba yan yung pagdarasal? Ginawa mo ba yan pagsunod sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ginawa mo ba yung pag-ayuno sa araw ng Ramadan? Ito ay bababasa po ng ating kapatid na Jerry. Alam mo, malapit na po yung ating Ramadan. Oo, siguro mga February, inshallah, o March. Oo, yan po, ito inutos ng Allah. Hindi ito gawa-gawa ng tao, hindi ito sinasabi ni Propeta Muhammad, hindi ito sinasabi ni Jesus, hindi ito sinasabi ni Abraham, sapagkat mismo ang Allah ay nagsabi. Ito ay mababasa po natin sa Suratul Baqarah, chapter 2, verse 183. Ganito pong sinabi ng Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayan po ang sinasabi ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. So atin pong isalin sa wika na ating maintindihan, mga kapatid. Yan po, at babasahin po natin, kapatid, na sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. O kayong nagsisampalataya, ang pag-ayuno ay iginawad sa inyo kung paano rin naman iginawad sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay magkamit ng kabanalan at mapaglabanan ang tukso. Ayan, di ba? Sinasabi ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapatid. Hindi pala sa panahon natin ngayon na nagsasagawa tayo ng pag-ayuno, sapagkat noong una, sino ba yung mga una? Unang mga propeta, si Adan, Abraham, Moses, sila lahat ng mga propeta na inutusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sila ay nagsagawa ng pag-ayuno sa makatuwid. Ang layunin ng pag-ayuno ay hindi para lamang magugutom ka, na ikaw ay Muslim, hindi lamang ang sikmura ang mga pag-ayuno, kundi ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan tulad ng mata, tainga, dila, kamay at paa, at umiwas sa lahat ng mga masasama at kasalanan. Bagamat ang Muslim ay nagtatamo ng paghihirap sa pag-ayuno, sa kabila noon siya ay maligaya sa pagtupad nito, sapagkat ito ay isang bagay na ginagawa niya upang
magtamo ng kaisahan sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pag-aayuno ay isang bagay na pangdisiplina sa sarili upang mapaglabanan ang mga tukso. Gayon din upang magkaroon ng sapat na pagtitimpi sa anumang tukso o pagsubok na maaring dumating sa buhay. Ito ay mabisang bagay upang lagi nang sumasaisip ang pag-ibig ng Allah at isang matibay na panggalang upang lagi tayong magkaramdam na pagkatakot sa Panginoong Allah. Hindi pagkatakot sa isang halimaw o multo, kundi pagkatakot dahil sa pagmamahal natin sa Kanya na siyang lumikha sa atin. Ito ay isang kalasag sa masasamang naisin at isipin sa buong maghapon. Pagkakait niya sa kanyang sarili ay nagkakaroon siya ng lalong maliwalas at bukas na isipan upang kanyang mapaglimi ang mga bagay na espiritual. Ito ay isang paraan upang magpagturo sa tao sa pagiging maawain at matulungin sa kanyang kapwa, sapagkat ang kanyang pagkagutom ay nadarama niya kung papaano dinaranas ng mga kapuspalad. Ito ay isang obligasyon na pantay na makatarungan na kung saan ang mga Muslim, maging anuman ang kanyang katayuan sa buhay, mahirap man o mayaman, ay kailangan isagawa ang pag-ayuno. Kailangan ho ang ano dito, ang exempted, yung may sakit, yung mga buntis na yan. Sa karamihan, kapatid na sa ilila, marami po sa ating mga kapatid na pagdating ng Ramadan, nakikita mo dyan sa mga karinderya, sa kainan, nandun sila. Tatanungin mo, bakit hindi ka nag-fasting? May sakit ako. Anong sakit na malakas naman Wala naman siyang naramdaman Nagtatrabaho pa. Tapos sasabihin, masakit. Kapatid, hindi tayo makaligtas. Kahit anong lihim mo, pagdating ng araw, sinasabi ng Allah yung kanina, mabasa po natin, gamitin ang tainga, mata, isip, lahat ng parte ng katawan natin sa araw ng paghukom ay magsalita yan. Wala kang ligtas dyan. So kapatid, dahil malapit na po ang ating oras at ituloy-tuloy po natin, dito na po tayo sa ang jaka, pagbibigay ng limos sa mga mahihirap, sapagkat ang jaka ay hindi lamang voluntaryong pagbibigay ng mga pangailangan, kundi isang obligasyon itinakda ng Allah. Ito ay lamang naglalayon ng tulong at pagkakawang gawa, limos o kabutihan, kung isang paraan at paglilinis sa mga kinita o kabuhayan. Sa makatuwid, ito ay mga paghiwalay ng bahagi ng iyong kabuhayan para ipamamahagi sa iba't ibang mga Muslim na pangangailangan. Ito ay naglalayong isubi ang bahagi ng iyong kabuhayan na di matatawag na iyo, sapagkat iyon ay nararapat na ipamahagi sa mga mahihirap at nangangailangan, sa mga ulila at balo, sa mga naiipit dahil sa kawalan ng pambayad sa mga institusyon pang Muslim, mga mag-aaral dahil sa kapos, ang mga kapatid natin Muslim na walang salaping panustos. At gayon din naman ang pagpapalaganap ng Islam. Tulad sa amin ay nagpapalaganap kami ng pananampalatayang Islam. Ang jaka ay ibinigay na hindi bababa sa 2 o kalahating bahagdan o 2.5% sa bawat taon sa linis na kita o halaga ng mga ari-arian. Ang jaka ay isang obligasyon dapat tuparin ng sinumang Muslim, sapagkat iyon ay tinakda ng Allah, at ang obligasyon dapat tuparin ng sinumang Muslim sapagkat iyon ay tuwiran na may pananagutan sa kanya kung hindi niya magampanan ito. Ngunit sa mga Muslim na walang masasabi ipon o kabuhayan, ang ibibigay
nagbibigay ng jaka o hindi obligasyon. Ang jaka ay isang uri ng pagkapatirang walang makakapantay sa ibang relihiyon. Ito ay batay sa katapatan ng isang individual na tao. Sapagkat ang jaka ay obligasyon sa bawat taon, nararapat ng isang Muslim ay maghalaga ng kanyang naipon o mga ari-arian. Ang tapat na Muslim ay umahanap ng kanyang mapagbibigyan. Tinan mo, kailangan ay sino po yung karapat dapat na bigyan natin. Alam mo po, kapatid na sa Ilila, marami pong mayayaman eh. Obligado. Inutos ng Allah. Yung kabuhayan na yan ay kailangan may percent ibibigay natin sa karapat dapat na bigyan. Allahu Akbar. Anong sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mababasa po natin sa Suratul Baqarah, chapter 2, verse 43. Yan po sinasabi ng Allah. الراكعين واركعوا الزكاة وآتوا الصلاة وأقيموا. Allahu Akbar. So yun po yung sinasabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po ang wika na ating maintindihan na sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Baqarah chapter 2 verse 43. At magsipagtatag ng palagian pagdarasal at magbayad ng jaka at sumasampalataya sa Allah at sa huling araw, hindi magtatagal sa kanila ay igagawad namin ang malaking pabuya. Allahu Akbar. Tinan mo yan. Kung sino man ang mga tao nagbibigay ng jaka sa mga balo, sa mga walang kakayanan, sa mga mahihirap, sa mga nagdadakwa, sa pananampalataya, Islam, may kapalit pala kapatid, mayroon pabuya mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaki pala ang gantimpala. Allahu Akbar. So dinagdagan pa natin at sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul An-Nisa chapter 4 verse 162. Ganito pong sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basahin mo kapatid, nasa ilila. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما الزكاة والمؤمنون بالله الصلوات والمؤتون Ayan po. والمؤتون أنزل من قبلك والمقيمين الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Masya Allah. So yun po sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po yung kanyang kahulugan sa wika natin maintindihan sa Suratul An-Nisa chapter 4 verse 162. Ngunit ang mga may matibay na kaalaman sa kanila at ang mga may tunay na pananampalataya, naniniwala sa kung ano ang ipinahayag sa iyo, o propeta, at kung ano ang ipinahayag bago iyo, lalo na ang mga yaong nagtatag ng pagdarasal at ang mga nagbabayad ng limos, at naniniwala sa Allah at huling araw. Sa mga ito, kami ay nagbagbibigay ng malaking gantimpala. Allahu Akbar. Nagdagan pa ng Allah. Sinasabi ng Allah sa Quran.
Mashallah. So yan po mga kapatid. Yung mga nagkikimkim sa kanilang kayamanan, aba ay, pag mamatay po tayo, hindi natin madadala yan eh. Ilan ang namatay na mga mayayaman, kilala, sikat na mga tao, yung presidente, si Presidente ko Akuri, si President Noynoy Aquino, mga sikat na mga aktor, aktris, nasaan na po ba yung kanilang kayamanan? Tulad ni Fernando po, sikat na sikat siya. Nasaan na po ang kanyang kayamanan? Mga kapatid, hindi niyo alam yung inyong binigay na para sa mga maralita, yung mga mahihirap, ibinigay niyo doon, ay impact na talagang bibigyan kayo ng Allah ng maraming biyaya dito sa mundo at sa kabilang buhay dahil ginagamit ninyo sa kabutihan. Hindi nyo na ginagamit sa kabutihan ang inyong kayamanan. Yan din ho ang paparusa sa inyo sa kabilang buhay. So yan ho mga kapatid, at tayo po ay pupunta na naman sa 5 haligi. Ito po yung last na po kapatid dahil kapos po tayo sa oras. Patungkol sa Al-Hajj, yung pagdadalaw sa Mecca. Ang bawat Muslim, lalaki, babae, kung mayroon po tayong kakayahan ay pwede tayo pupunta doon sa Mecca. Kung wala tayong kakayahan ay dito tayo magsagawa dito sa ating Pilipinas, ang magsasagawa ng pag-Hajj o yung Idil Adha. Yan po yung paglalakbay doon sa Mecca. Yan po yung ginagawa ng mga Muslim sa buong mundo. Yan po, at ito, basahin po natin sa banal na Quran para malinawan po ng ating mga kapatid at inutos din po ito ng Panginoong Allah sa 5 haligi na isagawa ang pag-Hajj. Ito yung mababasa natin sa Suratul Baqarah chapter 2 verse 196. Ru'u tahliku walal hadi minastaysara famahsirtum fa'idullah والعمرة الحج وأتموا ففي رأسه من عذابه أو مريضا منكم كان فمن محلة الحدي يبلغ حتى وسكم أفما الحج لأي بالأمرة تمتع فمن أمنتم فإذا نسك أو صدقت أو صيام من يترجعتم إذا وسبعة الحج في أيام ثلاثة فصيام مجد لم تعلم فما الحد من استيسر الله واتقوا الحرام
المسجد حاضري أهله يكن لمن ذلك كاملة أصارة تلك العقاب شديد الله أن وعلم. Allahu Akbar. So yan po kapatid. So atin pong isalin sa wika na ating maintindihan, ito yung sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Baqarah, at ang inyong ganapin ang Hajj o Umrah, pagdalaw sa banal na tahanan ng Allah na itinatag dito sa lupa para sa paglilingkod sa Allah. Datapat kung ito'y may hadlang sa inyo, kayo ay magpadala ng alay para sa sakripisyo. Yan po kapatid. So yan po yung panahon ng Amang Abraham. Ikwento po natin yan sa another na paksa natin. So dahil kapos po tayo sa oras, so ito pa po yung karugto na sinasabi ng ating mahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Suratul Imran. Ito po sa wika na ating maintindihan at babasahin po natin sa ating ito po. At sinabi ng Allah, ang pigrimahe ay isang tungkulin ng tao sa dapat niyang ialay sa Allah, sa mga may kakayahan na gumugugol sa paglakbay, subalit kung sinuman ang magtakwil ng pananampalataya, ang Allah ay hindi nangangailangan ng anumang sa kanyang mga nilikha. Ayan. So, kailangan ng kapatid ay obligado ho yan kung may kakayahan tayo. Pero pag wala po tayong kakayahan kapatid, ay dito lang tayo. Isagawa natin yung Hajj, yung Idil Adha dito sa ating dito lang sa Pilipinas. Yan pong sinasabi ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero meron din naman na nagbibigay ng tulong ng mga doon sa ibang bansa. Yung may kakayahan dito, ang problema wala na. Alam mo naman, maraming issue na ginawa na nilang hanap buhay yung pag-Hajj na yan. Oo, at napakamahal na. Alam niyo po, kapatid, kung tayo may takot po sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat katakutan po natin yan. Kasi sa dami ng mga Muslim sa mundong ibabaw na ito, lalo na sa Pilipinas, ay gusto nila makamit ang Hajj. Tulad po ang inyong lingkod, gusto pa tayo magka-Hajj, pero hindi pa ibinigay ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah, kung may pagkakataon, ay magka-Hajj din po tayo. So yan po kapatid ang ating paksa sa gabing ito, yung 5 haligi ng Islam. So yan po yung pagpapalinis po sa ating katawan. So bago po tayo papasok doon sa iman, yung pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ba yung iman? Yung po yung papaksain natin sa next na ating programa, ganitong oras, ganitong araw, ganitong oras ng gabing ito, sa araw ng Friday, ang programang Balitang Report, ang programang Busis ng Islam, dito ho sa CCN News Filipino Views, dahil kapos po tayo sa oras. At sana po mga kapatid na meron kayong napulot na aral, at ito po ay kami po hindi kami nagsasalita kuro-kuro palagay, sapagkat meron po kaming mga basihan mula sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bigyan po muna natin ng daan ang ating kapatid. Siya po muna mauna para magpapaalam na po at magbati po sa kanyang mga pamilya. Okay, magbati po partner, kapatid na Jerry. Binabati ko po yung aking may bahay dyan sa ibang bansa, sa may Qatar. Kasama na yung mga kasama niya dyan, sila Gina, at yung mga kasama niyang mga maitim. Mga ibang lahi. Ibang lahi. Pasensya na kayo, hindi ko alam ang pangalan ninyo. So, paki-share lang yung ano namin, Mrs. Okay. Yung ating programa natin. Ating programa. I-share lang, ipalo niya. I-share mo na lang. So, hanggang dito na lang po. Okay, maraming salamat. Ayan po si kapatid na Jeric, ni Sailila. So, alhamdulillah. At sana po mga kapatid, at sa ating mga kababayan po natin na hindi pa Islam,
At sana po ay meron kayo ng pulot na aral. At kami po ay humingi po kami ng paumanhin sa inyo, lalo na po sa ating mga ngaral, na kung meron kaming pagkakamali, ay humingi kami ng kapatawaran sa ating mga nakikinig. At sa lahat po ng nanonood sa oras na ito, kami po ay hindi perpekto. At naway ang kapayapaan ay sumaatin. Kami po ay umihingi sa lahat ng mga kung meron kaming pagkukulang o pagkakamali sa aming mga ipinarating. Pero yung aming pinarating ay galing po sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at galing po sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung dangan lamang doon sa aming mga sinasabi nang galing sa amin, kami po ay humingi sa inyo ng kapatawaran. At ilan po muna mga kapatid, sa muli magkikita tayo sa ganitong oras, ganitong araw ng Friday, programang Busis ng Islam, dito lamang sa impila ng CCN News Filipino News. Ito po ang inyong lingkod, Brother Muhammad Pangulima. Naway ang kapayapaan at sumaatin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boses ng Islam.